Dating tagatastas ng sinulid sa isang patagian, nag-apply ng trabaho online bilang hotel room attendant. Pero nang pinagbayad siya ng interview fee, medical fee at kung ano-anong fee, doon na siya nagdudang ang ina-applyan pala niya'y isang scam. Sa Facebook page ng Resibo, hindi lang isa o dalawa, kundi sangkaterbang reklamo na tungkol sa tinatawag na trabaho scam ang aming natanggap. Karamihan sa kanila, iisa ang modus na ginagawa. Isa sa mga nagpadala ng mensahe si Vanessa, 32 taong gulang. Nung nakita ko po yan, nagpa-PM sa page. And then, pagdating po sa page nila, may piniem sila po na doon po kami magsisend ng resume. Samantala, dumulog sa ating action center ang 38 anyos na si Chelsea. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nainganyo po ako, ma'am, kasi wala po silang age limit. Tapos, nandun po yung mga position na fit po talaga sa akin. Reklamo nila, isang recruitment agency sa Quezon City ang nambibiktima raw ng mga aplikante. Naninigil daw ito ng fee pero hindi naman nabibigyan ng trabahong inaplayan. Pinuntahan namin ang itinurong address ng sinasabing recruitment agency. Makikita po itong gusali na ito. 4 na palapag na gusali. Narito po yung opisina ng recruitment agency. At ayon ho sa research work ng ating team, hindi lang kasambahay ang tinatanggap na aplikante. Kung nyo makikita ko sa ating surveillance video, marami hong pumapasok ng mga aplikante. Sa labas ng building na ito, makikita ang isang gray na gate sa bandang kanan. Makikita rin ang karatulang nakalagay na sinasabing ang mga aplikante ay pumunta sa second floor, room 2. Pag-akyat sa second floor, makikita rito ang pila ng mga aplikanteng gusto lang naman magkaroon ng trabaho. Full-time man yan o part-time. Isang babae ang kukuha ng resume o biodata. Siguro 10 minutes lang po yata yun. Gintay ako, tapos pinabasok na po sa loob. Kumbaga, pag may after silang na-interview sa loob, magpapapasok po sila ng isa. Dito na magaganap ang job interview. Educational background, mga working experience po namin, yun po. Based po din dun sa resume po namin. Tapos tinanong po na willing ba kayong ma-deploy ngayon? So po. Hanggang sabihin na nila ang kanilang magic words. Andyan na yung maniningil na po sila ng processing fee daw po or registration fee para i-process na daw po nila. Babayad po ako ng 300, ganyan. Sabi ko po, wala po akong pera. Tapos nagtanong sa akin, kung kahit ba 100 kung meron ka. Sabi ko, wala po. Sabi niya, kahit 50 na lang. Si Vanessa, matapos malaman na mayroong babayaran, hindi na tumuloy sa kanyang pag-apply. Habang si Chelsea naman, kasama ng kanyang boyfriend, nagpatuloy sa kanilang job application. Ayon kay Chelsea, sumunod silang pumunta sa Muñoz sa Quezon City para sa medical exams. Nagulat po ako na hiningan kami, ma'am, ng 1,200 for medical po daw. Hanggang sa ituro sila sa Novaliches para raw sa kanilang deployment. Hiningan po siya ng another 400. Tapos after po nun, dadalin po daw siya sa Makati. Aba, pasa-pasa, no? Hindi pa man nagkakapagtrabaho, 1,800 pesos na ang nasingil kila Chelsea. Dahil sa mga reklamong ito, dumulog ang resibo sa tanggapan ng Business Permits and Licensing Department o BPLD sa Quezon City Hall. Napag-alamang mayroong business permit ang recruitment agency na inireklamo. So this is the particular business that you're looking for. Meron siyang Mayor's Permit number 93907-805. So when I click this, and that's the address. Nag-apply po siya ng permit ng 2023. May detalye po, ha? Yes. September 11, dun namin siya nabigyan na issue ng permit. So valid siya for 1 year. Apo, ma'am. So hanggang September 11, 2024 yung kanyang permit. Pero giit ng BPLD, hindi tama ang maningil ng anumang placement fee sa mga aplikante. Ano po ang nadiskubre ng inyong team dito po sa negosyo na ito? Meron naman po silang permit at compliant po sila sa lahat ng regulatory requirements. Kaya lang po, dapat hindi sila gumagastos unnecessarily hanggat hindi pa sigurado na may trabaho silang mapapasukan. Bago ka pag-gastusin for medical or for whatever, alam mo na, meron ka ng notice na hired ka. Dahil sa ating inilapit na reklamo, magsasagawa ng isang surprise inspection sa inireklamong ahensya ang mga kawani ng Quezon City LGU. Alas 2:30 ng hapon natapos na po ang briefing at mula po rito sa Quezon City Hall, tutulak na yung mga kagawad ng Bureau of Permits and Licensing Division ng Quezon City Hall
maging yung mga taga Public Employment Services Office para ho inspeksyonin yung tanggapan ng recruitment agency. Pagdating sa agency, kinatok na ng BPLD ang opisina ng agency. Pero teka, pinagsaraduhan ng mga kawani ng gobyerno? Bakit naman po ganon? Nadatnan din namin ng ilang mga aplikante. Nahingi po sila ng 300 po processing fee para 300 pesos for processing fee. May resibong binigay sa inyo? Wala. May pinapirmahan lang silang agreement. Agreement? Ano Na naman? para dun sa 300 pesos. Maya-maya, pinapasok na ng mga staff ng agency ang mga inspektor. Kami ma'am, mga taga-business permit kami. I-check natin yung business permit mo, pati yung mga requirements mo kung nakaka-comply ka. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga tauhan ng recruitment agency pero gate nila, refundable naman daw ang mga sinisingil nila. Refundable din. Ibig sabihin, refundable not only the 300, pati yung sinasabi ng medical nila. Yes, sir. Pero clarify niyo ba sa kanila na yung mga applicants na nagbayad, na refundable ito? Ayon sa mga kasama natin sa Business Permits and Licensing Department of BPLD at Public Employment Service Office of PESO, lehitimong recruitment agency ang inireklamong Workforce Human Resource Management Services. Pero kung ang tanong naman natin is may illegal recruitment activity ba na ginawa ito mga to, sa tingin namin meron. Ayon sa PESO, lumabag ang agency sa mga sumusunod. Una, hindi dapat sila naniningil ng kahit anong fee sa mga nag-a-apply sa kanila kahit pa sinasabi nilang refundable ito. May resibong binigay sa inyo? Wala. Pangalawa, wala silang official receipt o OR na binibigay sa mga aplikanteng nagbabayad sa kanila. Ang sinasabi naman kanina nung side nung recruitment agency na to, inaayos pa nila yung kanilang resibo sa BIR pero we don't know kung nag-aayos ba or whatever. Pangatlo, ayon sa ordinansa sa Quezon City, ang bawat business establishment sa lungsod ay dapat mayroong closed-circuit television o CCTV camera. Walang CCTV camera ang agency sa kanilang opisina at pang-apat, expired o hindi pa nagre-renew ng ahensya ang kanilang barangay certificate. Noong 2023 pa bro, kailan ito? Nung pagbukas, di ba? Nag-open. Iakyat ng Quezon City LGU ang report na ito sa Department of Labor and Employment para mas matignan ang kalakaran ng ahensya. Paalala rin nila sa mga aplikante para makasiguro. Maging vigilant lang sila, maging mapanuri. Sa huli, pinayuhan ng mga kawani ng BPLD at Employment Services and Recruitment Agency. Iwasan na nila, tigil na nila. Kapag ginawa nila yan, isang complaint lang ng mga naperwisyo nilang tao, habulin talaga at habulin sila ng batas. So itigil na nila yan hanggat maaga pa. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel